We are now in almost 63 years of wedlock. Behind 12, siya naman si Olive Wabna. Kinasal kami July 14, 1962. We are now in almost 63 years of wedlock. Na-employ ako sa Arriba Enterprises noong 1961. Doon kami kumakain sa auntie niya. Nandun man siya nagsiserve. Doon kami nagkakilala. Na-develop na lang. Kasi doon ang boss ko sa office. Doon kumakain, niyayag niya kung doon na kami magkain. Alangan naman ako suwal. 7 months lang. Dahil nga sa constant meeting me, nandun yung development. Tapos parang na ako sa kanya na siya na nga. Kasi develop ako sa kanya kasi nung pogi siya. Pogi lang. At meron siyang work. Yung panahon namin, lagi kasi siyang nagpapatulong sa assignment niya. Ngayon, sa pagtutulong ko, nagkaroon ako ng loob para sa kanya na kasi namamasdan po siyang industrious, lagi siyang katulong ng auntie niya. Siya ang nagsiserve sa amin kung nagkakain kami. At siya may konting or smile, kaya rin ako. Doon na influence yung pagkagusto. Sige ang pasyal ko sa bahay sa tinutuluyan ko doon sa tinatawag na Luyong Kali. Kung minsan mga 10 o'clock na ako pumupunta sa evening, mga 5 times ako pumupunta sa kanila. Nangligaw siya. Palagi lang nandun sa bahay. Ano sinasabi ko? I love you. Walang kasawa-sawang I love you. Walang binibigay sa yung chocolates. Ay, meron pala pa. Hindi pa uso noon ng chocolate. Siya, maalalahanin. Lagi niya akong tinatanong kung kumain na, kung baka napapagod. Tapos, lagi siyang halos. Dalitat kami lagi. Lagi siyang kadikit sa akin. Pogi at mabait. Primero, yung simplicity niya. Tapos, maalaga siyang mabuti sa mga anak niya. Masasabi kong lagi sa mga anak niya. Tapos yung maasikaso. Mga mabubuting mga anak sila, hindi sila problema, hindi kami dinla sa barangay, hindi kami dinla sa pulis, tsaka hindi sila pasaway, kaya hindi kami nahirapan. Kung minsan, kami ang sinasaway nila. Yun. Mabait siya. Yung mga anak namin, mga mababait, mga yan. Mapagmahal naman. Sila sa pag-aaral. Yung sabi ko, tultul, mga tultul. Kaya hindi kami enjoy kami bilang magulang nila. Halos wala. Kung minsan yung bagang nagdadamdam ako sa kanya, kung siya man, hanggang lang sa walang imikan. Tapos, matagal na 24 oras na hindi magkasundo. Yung mahirap sa walang pera, halos walang pagkain, na hanggang tumira kami sa bundok, halos maging farmer na lang kami. Yun lang. Yung lakad ng malayo, kung paano yung para sa next meal, yun ang medyo na namin kahirapan sa buhay. Nagbibigaya. Asikaso niya ako, kaso ko man siya. At saka walang nagbibigay ng problema sa pamilya. Kaya napagtiisan namin yung kahit naghihirap sa buhay, naka-move on kami. Yung pagkamatino nila at saka porsigido sila sa pag-aral kahit hindi na namin kaya. Tapos halos nagsasarili na silang initiative para makapagpatuloy. At ngayon, lalong happy kami kasi puro sila porsigido sa pagbuhay. Kahit ang iba medyo nasa below average, pero hindi nagpapakita ng trouble, hindi nagbibigay sa amin ng problema. Kaya lalo kami masaya sa buhay namin.
mag-solve ng problema para sa kung paano namin maitatawid yung namin, mga kaanakan dahil sa hirap na Amon ay nang ako'y taon-taon nanganga. may uusapan namin. Inaano namin yung kung halimbawa ako ang may sala, inaako ko sa kanya para magkaroon ng solusyon. Siya naman ganun din na nagsusura siya pag medyo may naano siyang medyo nagdamdaman ako. Ganun ang hindi na kami ang huli sa ibang tao. Kasi yung pinag-usapan namin na yung problema namin sa amin lang. Walang ibang makakasolve, kundi ganun ang namin ginawa. At saka yung panalangin na hiningi namin ang tulong ng Panginoon na maayos ang namin problema. Kasi kung minsan, hindi rin kami magkaintindihan. Palaging na lang buntis, laging nanganganak. Ako naman siya, nag-i-insist siya sa ayaw ko para malagpasan namin. Ginagawa ko na lang yung sa Our Father na tawarin na alang-alang sa mga anak, anong pamilya, yung matiwasa sa akin, yung presence niya na hindi nagbibigay ng yung mahirap na problema na medyo pag sinabi ko sa kanya ng suggestion, sinusunod niya rin. Pag reklamo rin siya, pag hindi maaari, tinatanggap ko rin. Kung minsan na-realize ko rin na sobrang Pagbibigayan. ang favorite namin na memory, yun nakasustain for 63 years behind sa mga pinagdaanan na kung minsan kulang na lang magka-break. Pero yun, pinapakita ko sa kanya, nagmamahal ako sa kanya. Siguro ganun din siya. Kaya nasustain namin yung mabuting pagsama-sama. Ang pagiging mabait niya, ang siyang nag-ano sa amin, nagbabayad. Lagi akong nag-ano sa kanya, nagsusura ng aking mga pagkukulang. Spiritually, yun ang nagpalakas ng namin sa isa't isa. Dahil sa nakikita ko siyang hindi siya nakakalimot kay Lord, magpasalamat, at saka medyo nahihirapan. Inaano ko siya na manalig lang tayo kay Lord. Awa ng Diyos, nalampasan nga namin yung mga mahihirap na yugto ng buhay. At saka nakakapalubag-loob sa amin yung magandang pinapakita na namin anak, yung pagmalasakit sa amin, yung pag-asikaso sa amin, yun ang malaking tulong ng pananampalataya. At siyempre, kinukonsider kong blessing from the Lord. At kung hindi siguro, pwedeng watak-watak na. Isa pa, awa ng Diyos in good health. Ang 10 anak, nandyan pa, yung mga asawa yun, nandyan pa rin. Yun ang malaking tulong na para sa akin dahil sa pananampalataya. Siyempre, walang ibang nagbigay niyan. Si Panginoon. Bisa po pala, sa dami ng apo na mga magagandang loob at saka yung tinatawag ng marami ng apo sa tuhod, napakasayang inta kami na awa ng Diyos, walang trouble except sa pagtitiis, sa kahirapan lang. Yung Magdadasal. nagdadasal kami ng 3 o'clock yung sa Divine Mercy, nagro-rosary kami paghating gabi, kahit kami lang dalawa. Maging simple, doble sa pakikisama sa asawa, hindi masyadong yung tinatawag na nage sa asawa, na at sakang laging sinasalitaan, sinasalubong ng asawa ng mga problema, yung maraming salita, yun. Awa ng Diyos, puro man sila nag-observe. At saka huwag makalimutan si Lord kasi siya ang nag-guide sa lahat. Primero, yung paghingi ng tulong sa Panginoon. Pangalawa, yung para bagang fighting spirit na kahit mahirap na, nandyan pa rin kaming dalawa. Yun hindi nagsusurrender sa pagsubok. Yung simplicity sa buhay at saka yung pagkamaalalahanin, yung nakikita sa amin na hindi nag-aaway, yung lagi silang nare-remind na huwag mo masyadong mag-entertain sa mga salita sa labas. Yung parang model or sample, pinapakita namin sa gawa. Hindi kami masyadong nagsasalita. Parang kinukopya na lang nila yung attitude namin sa paggalaw sa buhay. Yun lang.
parang do it by action, by example. At saka yung huwag makalimot talaga sa Panginoon. Yun ang malaking gabay sa pag-sustain ng mabuting relationship. Mayroon yung negligence, yung may basis na we feel lazy, na yung idleness, na imbis na mag-move on, nagpapabaya na lang. Kung minsan may inanakit, hindi na kumikilos. Yun ang sakaling magbalik na labanan yung laziness, labanan yung being negligent. At saka kung minsan nakakalimutan yung common sense, yung good manners. Wala akong babaguhin. Isa pang gusto kong mabago yung nag-aalangan lagi kung imbis na kung may problema, imbis na magpatulong sa mga kapatid, sa magulang, sinasarili yung pag-aksyon na kung minsan failure good na sana sa huling buhay namin, realize ko na dapat huwag palaging inferior, huwag mag-alangan. Kung may naisipan na ikakabuti, gawin. Yun ang pagkukulang ko na. Kahit naisipan ko na, hindi ko ginagawa dahil sa pag-alangan. Baka may masabi, baka huwag kamali. Yun, 10 children are still breathing. All the more than 30 grandchildren are mga mabubuti rin. Pati sa pag-aral nagpapakitang yung mga achievement. Pati yung mga great-grandchildren na almost 15, andyan pa rin. Ako masasabi kong yung pagtulungan, yung pagmamahalan, yung happiness na ibibigay sa amin ng mga kaanakan, parang sulit na rin yung mga kahirap. Hindi na mabawasan, kundi lalong Basta hindi makulit. Basta walang makulit. Hindi, primero talaga yung pananampalataya kay Lord. Yun ang number 1. Pangalawa, improve ang discipline sa isa't isa. Yun, i-maintain yung good manners, i-maintain yung magandang example sa mga kaanakan, Halimbawa, sa aksyon, magandang halimbawa. maging noble. Tapos, enjoy life while we are still together. Mas pinaganda yung kasal namin kasi siguro sa buong mundo walang makakagaya. Sa kinasal kami, walang kahit kape na pagharap-harap, pagsalu-saluhan. Wala. Pag galing sa simbahan, punta kami sa bahay, kanya-kanyang bahay. Kanya-kanyang uwi. Walang party. Pero awa ng Diyos, nakasustain kami sa 63 years na ganun na kasimpleng kasal. Hindi kami nagwiste. Yung ordinary clothes, yung mga lalay namin, mga tatanda, mga auntie niya. Tapos, walang yung pariente, mga kamag-anak. At saka siya naman, siguro, wala pa ang 15 persona. So, nasa loob ng simbahan na kasama na kami yung dalawa. Hindi makakagaya yung noong kami pa. At saka, hindi ko naman ipinipilit na gayahin nila. Kaya lang, okay lang ang kasalanan yun. Pero pwede naman na simple lang kasi masyadong magastos. Maintain togetherness at all times. Para sa akin, yung action mo towards your partner na pinakikita mo talagang nagmamasakit ka sa kanya, na nagmamahal ka sa kanya, na gusto mo siyang laging nandyan sa'yo. Pabi lang. Ang advice ng pare na kasi ninyo itong nasasabi, pinangakuan ninyo magsahirap, magsaginhawa, hindi kayo mag-iiwanan. Hindi ko yung pinagalimutan until na. Wala namang iba. Ngayon, pinakita ko sa kanya na laging andyan ako kahit walang-wala na ako. Faithfulness saka loyalty sa mag-asawa. Na ang pagmamahalan ay habang buhay. Ang message ko sa kanya na huwag kang magbago. Ngayon pa. Nag-trend pa ng apo. Wala mang ipagbabago. Ayan na, wala mang iba. I love you. Mahalin mo ako.
All the time. All the time. All the time. Respeto natin sa pinagsumpaan na huwag tayo maghiwalay, huwag tayo maggawa ng infidelity sa family natin, na maging good example tayo sa mga anak natin. Inabi. Huwag masyadong mag-isip ng yung hindi makakaya, yung kaya lang. Tapos, i-maintain yung by example o by action. Ipakita sa partner na mahal mo siya, nagmamalasakit ka sa kanya, lagi kang nandyan para sa kanya kahit sa mahirap ng sitwasyon. Yun ang advice ko. Ang mga nanonood, sana gayahin kung hindi naman magaya kami. Maging handa sa Maging handa lang. harap sa hirap ng buhay. Yung mama ko sinabihan, lagi kaming sinasabihan na magsikap sapagkat when hunger knocks at the door, love flies away of the window.